Good morning, Mara. Good morning. Ang bagong barangay captain dito sa Don Bosco, no? At ating kukumustahin kung ano ba yung magiging programa mo ngayon dito sapagkat naging masalimuot dito sa lugar na to eh. Ito yung lugar na talagang pinakamahirap pumasok ang tumatakong barangay captain. Paano nakalusot ang isang magandang lalaking barangay captain ngayon? Unang-una, pinagplanuhan ko mabuti, ano? Okay. Pinag-aralan ko yung mga concern and issue Mm-hmm. ng ating mga kabarangay. Okay. Tapos, humingi rin ako ng kapahintulutan. Unang-una sa pamilya ko. Okay. They allow me to run. Kung walang blessing ng pamilya ko, I will not run. Walang backup eh. Tapos, I seek the approval of my principal, si Kuya Edwin. Natural. Sabi naman ni Kuya Edwin, alam ko naman may problema sa Don Bosco. Oo. Maraming problema Pero dito. Pan-City ka mare, sabi niya sa akin. Pero sir, let me fix first the issue of Don Bosco. Yung relationship naman natin, di nawawala yun. Okay. As far as the political party is concerned. So, pinayagan niya ako. At inumpisahan ko. Tama yung observation mo, mahirap. Kasi incumbent. Marami, oo. Incumbent. At maraming gusto mag-attempt pero Hindi kaya. hindi tumutuloy. So, pinag-aralan ko mabuti yung concern and issue ng mga tao ng Don Bosco. Doable sa manageable naman eh. Pero parang hindi pinagtuon ng pansin. Parang iba ang pinagtuon ng pansin. So, yung concern and issue na yan yung kinapitalize ko. No? Na given me a chance, ano ba yung gagawin ko? May mga binibigay akong suggestion na doable at practical. At sinasabi ko pa na kung ito nabigyan ng pansin, siguro walang ganitong problema ang Don Bosco. Correct. Kasi they've been here for the last 9 years eh. Kaya ako, nakiusap din ako sa mga tao na bumoto. Kasi yun ang susi eh. Diba? Ang hirap naman magrereklamo tapos hindi naman bumuboto ng barangay. Pagka national election, presidente bumuboto. Pero ayaw naman nila magsumbong kay Bongbong tungkol sa problema ng drainage, problema ng tricycle, problema ng senior, puro barangay. Pero hindi naman sila naboto sa barangay election. Kaya nakiusap din ako sa ating mga kababayan, especially the homeowners. No? The key to transform to a new image para ma-realize natin yung transformation ng barangay, go out, vote, and be counted. Kasi pag hindi po gano'n ang ginawa natin, hindi ko po mapagtatagumpayan eh. Nagpatotoo ang ating mga homeowners. At mataas ang naging turnout ng boto. Ako nga, nagulat din ako. Dahil hindi ko ina-expect na ang expectation ko neck to neck ang laban namin. But the people of Don Bosco have spoken. As mentioned already earlier, hindi nabigyan ng pansin yung mga problema. Katulad ng usapin sa tricycle. Ngayon, katatapos ko lang. Malaki ang problema dito. Katatapos ko lang magsalita sa tricycle. Ang sinasabi ko sa kanila, po-convert ko sila sa isang maayos na organization. Yung mga benefits na kaya ibigay ng barangay, ibibigay ko. At ngayon, nabigyan ko na sila ng PhilHealth ID. Wow. Ongoing. Ngayon pa lang. Ngayon. This is my second week in office. So, tuloy-tuloy yung pagbibigay ko as promise. At yung mga benepisyo pang nakaabang, ay ipagpapatuloy ko. Lalo sa senior. Yes. Bigyan ng prioridad yung senior citizen, implement yung discount. Okay. Tapos balikan natin, revisit yung per metric spare ng transport na ng tricycle. Amenable naman sila. Tapos to establish a strategic terminal tricycle na malalaman ng tao at mapapamilyar sila kung saan sila dapat sumakay. Naging masalimuot dito yung napakamahal ng prangkesa. Anong
suggestion. Alam mo, ang prangkisa, bawal ibenta yun. Yun nga. Oo, yan kino-question ko Milyon ngayon. ang naging halaga rito. Oo, hindi dapat. Ang prangkisa po is privilege. Yes. Ang pwede lang kung bumawi niyan, City Hall. Mm. Oo, wala pong pwede magbenta dyan, kundi ang City Hall. Actually, hindi nga binibenta yan. Oo. You apply. Oo. At may endorsement ang barangay kung ilan talaga ang quantity na kailangan ng tricycle sa barangay. Oo. Without endorsement of the barangay, Hindi pwede. hindi pwede. Oo. Nagtataka nga ako, but they're selling up to 1 million. Mahigit pa Oo, dyan. bawal po yun. Bawal Oo. po yun. So, ngayon, dahil ikaw na ang bagong barangay captain, ano ang gagawin mo ngayon dito sa napakamahal na prangkesa? Actually, I call already the attention of the Tricycle Regulatory Office Okay. at saka yung proponent ng ordinansa Mm-mm. about the issuance of prangkisa Mm-mm. sa atin. So, fully aware na sila sa sitwasyon. Okay. Po pwedeng mag-recommend through aid of legislation ng ating barangay Mm-mm. by passing a resolution Mm-mm. invoking Oo. yung pribileyo ng barangay to stop this practice. Okay. Kasi hindi po maganda eh. Oo. Not in my barangay. Okay. Not in my barangay. Mar- Basta tayo, okay. nakakulong tayo doon sa parameter of law. Oo. Ano ang magiging programa mo ngayon gagawin dito sa barangay na to? Well, Number one mong programa? ang aking sinasabi ng aking pangungumpanya, tatlo yung major issue ko. No? Okay. Una, yung tricycle, Okay. which is na-address ko na Ano ngayon. mo na? Unti-unti, no? The system of government in barangay. Okay. A simple barangay clearance, may bayad, yung certificate of indigency. Inaris ko na po lahat yun. Wala nang bayad? Oo. Tsaka naantay na po ang proseso ngayon. Okay. If you apply for a certain clearance, maantay nyo. Oo. If you apply for barangay ID, maantay nyo. Okay. Hindi na po babalik. No? Okay. Yan. Tsaka yung paniningil, practical lang. Okay. Hindi masyadong mahal. Hindi masakit sa Hindi masakit sa bulsa. kayang-kaya na may Yes. Yung senior citizen, pinag-aralan ko na rin po ngayon. Okay. At ini-implement ko na po ngayon. Dahan-dahan. ngayon na. Opo. Okay. Makikita nyo, hand-in-hand nagtutulungan tayo ng city simply because naka-align tayo. Mm-mm. Whatever directive of the city government, nakaagapay lagi ang barangay. Kasi kami yung frontliner eh. Oo. Siyempre. That represent the total seat, the total governance of the entire city of Parañaque. Kaya dapat nakalinyado tayo sa city. At pinangangalagaan din po natin yung ating mga constituent in terms of katulad ng tricycle going back. Mm-mm. Gusto ko magkameron sila ng insurance, both the driver. SS. No. Meron akong ginagawa ngayon by approving, by the approval of my council. Mm-mm. Yung pasahero at saka yung tricycle driver, May insurance. may insurance. Okay. Oo. Good. Kayang-kayang implement yun. Kasi yung group insurance, mura lang eh. Oo. Pero ano yung safety net ng aking constituent? Diba? Yung riding public. Mm-mm. So yun, i-implement namin yun. Aside doon sa PhilHealth, ita-transform ko sila to Don Bosco Transport Cooperative. Yun. Cooperative. Yes, so makikinabang ang bawat membro. Yes. No? So okay na tayo dyan. Tinap ko na rin ang SSS, yung hulog alkansya. Oo. So 1 peso a day, magiging member na sila ng SSS. Correct. So meron na tayong communication. Now, the traffic, isa yon sa aking pinibigyang priority rin. Nakita nyo ngayon, kahit medyo masalimot, andito ang aking mga traffic enforcer. Pero mabilis. Oo, proper communication eh. Kaya nga, next week, pupunta rin ako ng Taguig. Bakit? Kakausapin ng Traffic Management Office Head. Oo, na to collaborate with them. Kasi affected tayo eh. Pag hinto ang traffic ng Taguig, hinto ang Doña Soledad. Correct. Kasi Tapos, tagusan eh. yes, yung proper coordination with them, synchronized communication, at saka yung assistance ng aking dalawang kapitan, the Barangay San Bali and the Barangay Marcelo Green, makipag-collaborate sa Barangay Don Bosco, how do we address and ease traffic of Doña Soledad. Apektado rin sila eh. Ilan ang presidente rito? Ang Dito, mga naging botante rito?
Ang registered voters ko dito nasa mga 29,000. Wow, ang dami, no? Oo, 29,000. So, yung mga commercial area, no? Ang commercial area ko, sa bangko lang, I have 23 banks. Dami, no? Yes. Kausap ko na rin po ang lahat ng bankers, ano? Kung ano yung maitutulong ng barangay at lahat po halos umaten, ang mga bankero natin. Oo. Sumunod doon, kinausap ko rin ng mga businessman. Wow. So, kausap ko na sila lahat dito and I encourage them to come up to an association para may focal person akong kausap kung ano yung problema na dinadanas ng aking business sector para ma-address ng ating barangay katulad ng parking space nila, yung monitoring ng peace and order dahil minsan merong mga budol-budol na nagkakalat-kalat. CCTV natin. Na-address natin 24/7. Okay. Tapos yung ating ambulance na ngayon po ay talagang recondition na at talagang refurbished na, working condition na. Oo. At saka lagi may gusalina po. Oo. Pag may manghihingi po ng tulong, oo, yan. At saka yung si Kuya Mar po, 24/7 din po ang cellphone ko. Ayan. I-text mo kay Kuya Mar, namomonitor ko po Yan, yan. okay. At Mar, maraming salamat message mo sa ating mga kababayan na nanonood at nakikinig ngayon. Alam niyo po, yung transition talaga pong mahirap no? Especially kung hindi naging smooth ang transition. But nevertheless, this is your kapitan now, Kuya Mar. Whatever shortcoming ng barangay, pupunan po natin yun. Yan. Ayan. Although wala tayong masyadong minana at puro sakit ng ulo, pero hindi naman yung dahilan para hindi natin pagpatuloy yung programa nakalaan para sa tao. So, I'll do my best. Hindi naman sinira yung mga kagamitan dito, Hindi po sinira pero nawala. Nawala po. Kagaya sa Caloocan. Nawala po. Ayan, sinoli na nila. Makikita nyo. Okay. Yung mga record na nawala, andyan, sinoli na nila. Okay, maraming salamat at napagbigyan mo ang programa ko. No? Thank you also. Every Friday ito mapapanood sa FB page natin, sa YouTube, at saka sa Facebook. No? Yes. Thank you. Thank you so much. Mabuhay din po kayo. At tunan ko lang naman si Ma'am. Yan. Huwag na po kayo lumayo.